And so may nagtanong sa akin about market research and paano ko ginagawa yung market research ko for my clients. So I'll make this short and pakita ko lahat ng mga parang in-include ko lang with it comes to doing a market research. Ano ba yung market research? Yung market research, para ka nag-gather ng information and data, not only for your business, but mostly for yung para malaman mo yung target audience mo. You're doing market research, para sa akin, pinaka-importanting starting point is, una, alamin mo muna yung nature ng pinaka-business mo or ng business ng client mo. Ano yung nature ng products, ano yung mga descriptions, services, and yung ano pa yung mga offers. Kasi para magkaroon ka ng idea, where will you start doon sa gagawin mong pinaka-market research. Pinaka-first step natin is, of course, doing or having goals. Pinaka-goals mo. Sa lawak ng market research, as daming mo ng data and information na may encounter, hindi naman talaga honestly lahat is magagamit at may ilalagay mo sa isang market research. So for me, pagka mag-start ka ng market research, it's better to have or to set a specific goal. For example, yung mga brand problems. Diagnosing na problem, yun ang gusto mong mangyari. Like, bakit hindi ka bumibenta? May problema ba sa branding, messaging, something like that. O kaya naman, sa contents. Para malaman mo kung ano yung working at alin yung hindi. Yan. O kaya naman, may mga clients, katulad ko may clients ako na wala talaga silang content at all. So, nag-start sila from scratch. That's his idea for content. So, this will help us to know kung ano yung mga pwedeng contents. And, meron din mga client na lahat na lang target market nila. So, we use or we do market research para ma-refine yung kanilang target audience. Magkaroon sila ng parang buyer persona, parang gano'n. So, after that, you will now consider kanino ka nagbebenta. Ito na yung ating target audience. Sino ba yung binibentahan natin? Para malaman natin kung kanino tayo nagbebenta. Usually, ito lang naman lagi yung ginagamit. Yung WH questions. Who, what, where, when, how, why, ganun. Alamin mo lang talaga yung kanilang, yung demographics, psychographics, ng isang client. Dito sa, pag alam mo, nung buyer persona nyo, yung kung sino talaga, syempre, andyan yung pinakamahalaga sa akin na kino-consider, bukod sa demographics is yung psychographics nila. So, yung paano sila bumibili, ganun, yung kanilang buying decision. Yan. Bakit sila bumibili ng isang bagay, ganun. Kailan sila bumibili, yan, isa tinitingnan ko to, madalas. So, saan natin siya makikita? Gagamitin natin siya sa where naman? Usually, sa mga communities, kung nasan sila. Pwede itong mga Facebook community, no? Pwedeng Facebook community, but yan nga, Facebook community or Reddit, pwede siya. And, for example, ikaw ay isang florist, ano kaya yung mga usual na buying decision nila? Or gaano sila kadalas bumibili? Usually kasi ba parang seasonal. So, yung mga katulad nun, yung gap na yun, paano naman yung mga months na walang ganon, na hindi siya season ng flowers, parang ganon? Ano yung mga pwede natin gawin? Parang ganon. Kasi nasama ko siya doon sa market research. Kasi gap siya, no? Then sa community naman, meron naman akong tatlong palaging tinitingnan, no? Yung mga kadalasang questions ng mga tao doon, mga inquiries, ganon. Yung mga jargons or yung mga words na ginagamit nila, specific words sa isang niche. Kasi magagamit natin to sa paggagawa ng SEO, sa copywriting natin, o kaya naman sa paglalagay ng hashtags. And yung mga comments doon sa mga questions na yun. Dito mo naman malalaman kung alin yung mga good things sa kanila or positive and mga negative feedbacks nila about sa product or sa service. Parang ganon. And yung mga gaps na yun yung pwede mo gawa ng content and pwede mo i-improve para sa business mo. So, in short, para lang siyang social listening and problem diagnosing. So, yan. Yung mga nakuha mo dito ngayon, ito kasi more on naka-specific doon sa mismong target audience mo. Now na meron ka ng ganon, para sa akin, dito na papasok yung competitors research. Para sa akin yung competitors research, parang way mo yun para i-validate yung mga nakuha mo dun sa mga target audience mo. Sa competitors research din natin, gagamit din tayo ng mga WH questions natin. Syempre, alamin mo sino sila, paano mo sila naging direct competitors, paano sila naging ganon. You can also use SWOT analysis. Marami pang type of analysis, pero para sa akin, ito yung lagi kong ginagamit kasi mas naiintindihan ng client. Okay? SWOT analysis means strength, weaknesses, opportunity, and threats nila dun sa business. And kadalasan dyan, yung mga weaknesses nila and yung mga threats, yun yung mga parang gaps na pwede mong punan as your content or kaya naman dun sa business mo. Pwede mong work on your business. Then, pwede mo ring i-observe yung kanilang mga formats sa content to, ha? Type ng content na ginagawa nila. Madalas ba sila mag-reels, carousel? Ano ba yung mas maraming engagement nila na content? Something like that. Anong tawag sa mga content na ginagawa nila? Parang ganun. Then, yung pag-i-schedule nila ng kanilang post. Yan. So, ganyan yung ginagawa ko sa market research. So, from here, yung mga data na makukuha mo dito, you can document it
then show it to the client. Then you can start from there creating your contents. Doon na papasok yung next step, which is yung content analysis mo na sa sarili mo ng brand. And maybe I could make a separate video about this kasi medyo madami din siya. So for now, this is like how the market research happens. Para sa akin, yung market research, meron siyang laging 3 phases. Meron siyang phases. May phase 1, phase 2, and phase 3. Phase 1, phase 2, phase 3. Hindi ito yan ha. I mean, yung buong market research na to, gagawin mo siya ng 3 beses. All throughout working with your client. Yung unang phase dyan, ito yung talagang ginagawa mong market research. Yung wala ka pang idea dun sa pinaka-target audience. O may idea ka na pero gusto mo pang mapalalim. Yung first time mong gagawa ng content with your client, parang ganon. Sa next phase is, of course, yung mga data and information na nag-gather mo dito. Apply mo na siya syempre as content, diba? And after testing, yan, itong phase 2, yun yung testing. Kung alin yung nag-work, alin yung okay sa inyo, alin yung nagbigay ng positive thing or positive result dun sa business or dun sa social media. Then, after testing, of course, yung continuation nung strategy. Also, yung updating na rin. Kasi hindi mo alam, baka yung binibentahan mo, nagbago na sila ng parang buying pattern, parang ganun, yung buying decisions nila, buying actions, ganun. So, yan, ganito yung ginagawa ko sa buong market research. Question, yung market research ba kailangan sa SMM lang? Para sa akin, no. Kahit ang niche, pwede siya gamitin. Kasi, advantage mo siya and makagagamit mo talaga siya for your business o kaya as a freelancer who create contents. Pwede ka sa copywriting, pwede sa ads, kung gumagawa ka ng ads. So, ito yung ginagawa ko talaga sa buong market research. I hope na malinaw siya and makatulong. If you like contents like this, make sure to follow and leave a comment so that we can know kung ano yung next na content na pwede natin gawin.